Nahihirapan ka bang pumili ng tamang litter para sa iyong alaga? Sa tingin mo ba ay masyadong pihikan ng iyong pusa at ayaw gamitin ang litter na pinili mo para sa kanya? O baka naman iniisip mo palang mag-adapt ng isang pusa o kuting at hindi mo alam kung ano nga bang magandang litter na gamitin para siguraduhin komportable si Mingming. Kung isa sa mga katanungang ito ay naaayon sa iyo, ang video ito ay para sa iyo. Iba-iba ang mga available na cat litter sa merkado base sa consistency, clamping ability, at amoy o scent. Pero ano nga bang pagkakaiba ng mga ito? Ito si Kiko. Tutulungan niya tayong suriin ang pagkakaiba-iba ng mga litter na iyong pwedeng mabili. May tatlong pagpipilian sa kategorya ng consistency. Ito ay ang clay, crystal, at natural materials. Ang clay ay ang pinakamalapit sa malambot na lupa o buhangin na ginagamit ng mga pusa sa kalikasan o sa wild. Ang clay litter ay maaaring mabili sa clamping o non-clamping form. Pareho ang mga itong nagpo-produce ng alikabok, pero ang ibang clay cat litter ay mas konti ang alikabok. Ang dust na nanggagaling sa cat litter ay maaaring makasama sa kalusugan mo at ng iyong alagang pusa. Kaya naman mas maiging iwasan ang litter na nagpo-produce ng maraming alikabok. Ang non-clamping clay litter ay madalas ding maging saturated dahil hindi nito sinisipsip lahat ng liquid sa litter box. Ang crystal cat litter ay gawa sa clear silica gel na katulad ng maliit na pakete ng gels na nasa loob ng kahon ng sapatos at may kagaspangan ang butil. Ayaw ng mga pusa sa magaspang pero may available naman na makinis na crystal litters o yung pearl-like na material. Ang crystal litter ay absorbent o magaling sumipsip ng liquid. Mas konti din ang dust o alikabok kumpara sa ibang litter. Yun nga lang, mas mahal ito kumpara sa ibang litter. At katulad ng non-clamping clay litter, ang crystal litter ay madalas maging saturated dahil mabilis na dumadaloy ang ihi sa ilalim ng litter box kung saan naiipon ang hindi nasisipsip ng crystal litter. Paalala sa mga cat guardians, ang silica gel ay toxic at maaaring makain ng pusa, aso, o ng iba pang hayop kung ang mga ito ay may tendency na maglaro sa litter box. Ang pangatlong uri ng litter sa ilalim ng kategorya ng consistency ay ang natural materials. Hindi ka pa ba kumbinsido na nakita mo na ang tamang litter para sa pusa mo? Huwag kang mag-alala! Marami na ngayong alternatibo sa tradisyonal na litter gaya ng paper, pine, wheat, nutshells, tofu, at corn. Marami sa mga ito ay lightweight, biodegradable, at may magaling na odor neutralizing properties o yung kakayahang magtanggal ng amoy. Ang galing, di ba? Kung may environmental allergy ka o ang iyong pusa gaya ng asthma, marami sa mga litters na ito ay pellet at ang iba naman ay clamping. Kalimitang mas konti ang alikabok ng ganitong uri ng mga materyales. Ngunit kung ikaw o ang iyong pusa ay may food allergy, mas mabuting tingnan at basahin ang ingredients ng litter bago ito gamitin. Ang pangalawang kategorya ng cat litter ay ang clamping at non-clamping litter. Ang non-clamping litter ay ang uri ng litter na hindi nagbubuo kapag nababasa. Kalimitang mas mura ang non-clamping litter kumpara sa iba. Malalaki din ang butil ng clamping litter kaya mas maliit ang tsansang dumikit ito sa paa ng iyong pusa. Kaya naman bawas tracking o yung pagkalat ng litter sa inyong bahay. Pero dahil hindi ito absorbent, kinakailangan itong palitan isang beses sa isang linggo o mas madalas pa kung mahigit sa isa ang iyong alagang pusa. Ang clamping litter ay mas mahal pero mas popular dahil madali itong gamitin. Ina-absorb nito o sinisipsip ang liquid at nabubuo kaya madali itong linisin. At dahil hindi nabababad ang liquid sa ilalim ng litter box, maaaring tumagal ng 10 hanggang 14 na araw bago tuluyang palitan ang litter. Kaya kung susumahin mo, maaaring mas makatipid ka pa dito kumpara sa non-clamping litters. Pero teka muna, wag munang ma-excite masyado. Dahil kung ang iyong alaga ay mahilig maglaro sa kanyang litter box, lalo na yung mga kuting, mas mabuting iwasan mo ang paggamit ng clamping litter. Dahil kung makain ito ng iyong pusa o ng iba pang hayop, ay maaaring magdulot ito ng intestinal blockage. Nag-e-expand kasi ito kapag nababasa. Kaya kahit kaunti lamang ang malunok ng iyong alaga,
ay posibleng magdulot pa rin ng pagbabara ng lalamunan o bituka nito. Ang pangatlo at huling kategorya ng litter ay ang scented at unscented. Madali lang maintindihan ang pagkakaiba ng dalawang ito. Mula sa kanilang mga pangalan, ang scented ay ang litter na may amoy o pabango gaya ng lemon o ng bulaklak. Ang unscented naman ay yung litter na walang pabango. Maaaring mas gusto mo ang scented litter dahil sa mabango nitong amoy. Sino ba naman kasi ang gustong makaamoy ng dumi ng pusa, di ba? Siyempre, mas pipiliin mo ang amoy ng lemon o di naman kaya ay ng lavender. Yun nga lang, iba ang opinyon ng iyong pusa sa amoy ng scented litter na paborito mo. Dahil ang mga pusa ay may highly developed sense of smell. Kung ikukumpara sa iyo na may 5 milyong scent sensors, ang iyong pusa ay may 200 milyon. Kaya mas sensitibo ito sa mga pabango kagaya ng scented litter na maaaring maka-irritate sa ilong ng iyong pusa. Ito ang dahilan kung kaya inirerekomenda ng Amerikanong cat behaviorist na si Jackson Galaxy ang unscented litter. Kung gusto mong mabawasan ang amoy ng litter box, subukan mong haluan ng baking soda ang litter. Ang baking soda ay mabisang pantanggal ng amoy. Pero syempre, ang pinakamabuting paraan ay ang agarang paglinis ng litter box pagkatapos itong gamitin ng iyong alagang pusa. Kung hindi naman ito posible ay okay lang din. Malaking tulong pa rin ang paglilinis ng litter box araw-araw sa pagkontrol ng di kaaya-ayang amoy ng litter box. Ngayong alam mo na ang iba't ibang uri ng mga cat litter, ay mas mapapadali na ang pagpili mo ng tamang litter para sa iyong alagang pusa. Pero may paalala si Kiko, syempre, ang tamang litter ay iyan pa rin pinili ng iyong pusa dahil kung hindi nito gusto ang amoy o pakiramdam niyon sa kanyang mga paa ay maaari nitong hindi gamitin ng litter. Palagi ding tandaan na ang bawat pusa ay isang individual na may sariling preference o kagustuhan. Ang pinakamagandang paraan upang malaman ang gustong litter ng iyong pusa ay ang pagsasagawa ng litter criteria. Sa paraang ito ay makapipili ang iyong alaga mula sa ilang uri ng litter. Para gawin ito, maghanda ng ilang litter box na walang takip. Lagyan ng iba't ibang uri ng litter ang bawat litter box. Ang iyong pusa ay dudumi o iihi sa litter box na kaaya-aya para dito. Pag nagawa mo ito, congratulations! Nakapili na kayo ni Mingming ng litter na naaayon sa kagustuhan niya. May iba ka pa bang katanungan tungkol sa tamang pag-aalaga ng iyong pusa? Abangan si Kiko sa susunod nating video para tulungan kang maintindihan ang mga tulad niyang pusa. Hanggang sa muli!